Dito po, sa araw na to, pag-uusapan po natin na next slide po, ang balangkas kung ano po ang magiging laman ng laman po ng aking talk sa umagang ito, komunidad or community. Next slide po. Pakibasa po ang tanong. Mahalaga pa po ba ang community ngayon? O kanya-kanya na po? Palagi ko po ng pandemic, naramdaman natin yung gaano natin kailangan ng isang community. Kasi isolation talaga. Naramdaman natin yung need na maging isa, na nag-fellowship. Kaya naman, ito po yung balangkas ng ating topic ngayong umaga. Pasensya na po, i-discuss po natin. Paki-slide na po ng lahat. 4 parts po itong gagawin natin ngayong umaga para mas may basis po ano. Una muna po, pag-uusapan po natin yung pinaka-main topic, kumbaga yung pinaka-menu natin, ang pinaka-ulam ng ating topic. Ito po ang komunidad. Ano po ba ang komunidad? Pangalawa naman po, pag-uusapan din natin dito, komunidad sa lumang tipan. So meron po tayong biblical basis para meron pong, yung sharing ko mamaya ay meron pong foundation din. So komunidad sa lumang tipan at sa kasaysayan ng kaligtasan, ang kwento ng Biblia. Sa second part, third part naman po, pag-uusapan po natin ang komunidad sa bagong tipan naman at sa kasaysayan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasaalagan. Mamaya maintindihan natin kung ano yung mga terms. Ulit, kwento ng Biblia. At yung panghuli po, komunidad sa kasalukuyang panahon at sa patuloy na kwento ng kasaysayan ng kaligtasan. Ito naman ang kwento mo at kwento ko. Di ba meron po tayo narinig sa Facebook na kwento mo yan eh. Diyan ka nalang gumaganda. Meron pong gano'n, ano? Kumbaga ang Biblia po may kwento. Hindi po natapos ang kwento ng Biblia sa libro. Ito po ay patuloy natin isinasabuhay sa ating buhay ngayon. Kwento natin ito ngayon. Ako naman po ay natutuwa dahil nakakakita po ako ng mga batang maliliit na nandito. Kasi ganyan edad din po ako nagsimulang sumama-sama kay Mama noon sa El Shaddai, sa simbahan, sa Prex, ganyan. Wala pa po akong naiintindihan sa ginagawa nila basta sumasama lang ako. Hindi ko naman alam later on na ito palang pagsama-sama lang sa ganito ay magiging start na pala ng pagpupunla ng Panginoon ng kanyang piling. Kaya ipagpatuloy niyo pong isama ang inyong mga anak sa inyong mga gawain kasi later on nakikita ninyo yung malaking difference. Yan. So, simulan po natin sa unang pong topic natin sa ating komunidad or community. Ano nga ba ang komunidad or community? Sige po, basahin po natin ang a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. Or meron din naman pong a group of people living together in one place, especially one practicing common ownership. Thank you po sa tubig. Meron pong halak. Padali nito. Ayan po. Ito pong lahat ng definition na ito, hindi po ito akin. Maraming salamat po kay kumparing Google. Ito po ay kanyang definition. Para meron lang tayong common grounding sa ano ba yung ginagawa natin as community, no? Pero ito naman ang biblical. Pakibaba na po sa susunod na slide. Ayan. Next slide, please. Ito po ay Greek. Mababasa natin ito sa Bible. Koinonia, Greek. Ano ibig sabihin ito? The Christian Fellowship of Body of Believers. So, ang community po, hindi po siya exclusive for Christian communities only. Kahit noon, may mga communities na basta may tao, mayroong community. Kasi yan ang nature ng tao. To be one. To be interact. Ang makipagsalamuha sa isa't isa, yun ang nature ng tao. Pero sa perspektibo naman po ng Kristiyano, koinonia, ang Greek, the Christian Fellowship or Body of Believers. It is an intimate spiritual communion and have participative sharing in common, religious commitment, and spiritual community. Yan. Fellowship or body of believers. Ibig sabihin, hindi lamang po ang grupo. Ang community po ay ang mga taong bumubuo sa isang komunidad, sa isang grupo. Diba, sabi nila, ang simbahan daw po ay hindi po ang bato kung saan tayo nagsisimba. Ano daw po ang simbahan? Sige nga. Tayo pong mga bumubuo sa simbahan. Yun din po ang komunidad. Tayo po ay mga body of believers. Yung po sa early Christian community, normally, ang community po associated siya with liturgy, with worship.
worship, yung kanilang pag-a-attend po ng breaking of the bread, yan po ang karaniwang association ng community. Kaya meron silang tinatawag natin intimate spiritual communion and participative sharing in common, religious commitment and spiritual community. Kasi, kung matatanong po ninyo, ang mga community nung una, ng early Christians, sila po ay nagbabahagi-bahagi na ng kanilang mga pinagbentahan ng gamit para ang lahat ay kanilang mabubuhat. Kaya naman po, next slide please. Bago tayo pupunta doon sa Christian community sa New Testament, babaan muna tayo sa Old Testament. Yan, komunidad sa lumang tipan at sa kasaysayan ng kaligtasan. Nababanggit ko po yung, alam niyo po ba yung term na kasaysayan ng kaligtasan or in English, salvation history? Narinig niyo na po sa word na salvation history? Kasi po ito yon. Ang Panginoon, isa lang ang layunin sa ating lahat. Ang magkaroon tayo ng salvation. Holistic salvation, body and soul, lahat. Ngayon, ang tao po sa katigasan ng ulo, dahil pababasa naman natin sa Bible, laging umaalis, laging tumitiwalag sa Panginoon, laging umaalis. Pero ang Panginoon, patuloy na humahabol, patuloy na nag-o-offer ng kanyang kaligtasan. Kaya ang Panginoon bumaba sa ating history ng tao. Ang Panginoon supposed to be, wala namang time sa kanya eh. Pero para makababa sa level at mailigtas tayo mga taong time-bound, bumaba siya sa atin. Kaya may tinatawag tayong salvation history. Yun ang gusto ng Panginoon, ang mailigtas tayong lahat. Simulan natin ngayon sa next slide, please. Bakit importante ang komunidad? Pakibasa po anong nakalagay sa slide. That's the Holy Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam naman natin lahat kung ano yun, di ba? Pero ito po, isa sa pinakamahirap na subject namin sa loob ng seminary. Ang hirap pong ipaliwanag niyan, ano ba ang Trinity? Isang Diyos, pero may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang hirap po ipaliwanag niyan. Pero in commonality, next slide please. Kumuha lang po ako ng ilang phrases from the Catechism of the Catholic Church. Ang haba, no? Kung babasahin natin, no? In the beginning was the Word, and the Word was God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Ang bigat na nung una. Tapos the New Testament reveals that God created everything by the eternal Word, His beloved Son. So sa hinaba-haba ng statement na yan, next slide po. Next slide na rin po. Ito lang ang nature na sinasabi ng Trinitarian God. Hindi ko po makukuha ang absolute na explanation kung ano po ang Diyos. Pero ito lang yung nakuha kong pinakasimple para makuha natin ng madali. Pag sinabi natin Trinitarian God, the Father and the Son and the Holy Spirit, it's one God. Ang kanyang nature ay creative. Di ba? Sa unang araw, ginawa ng Diyos ang lahat. Creative ang Diyos. Pangalawa naman, cooperative. Cooperative ba? Although, isang Diyos lang yan, pero mayroong tatlong person ang gumagana para magkaroon ng creation. Sabi ng Panginoon sa Genesis, the Lord said, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at nangyari nga. Yun po ang representation ni Jesus Christ ng Son. Kaya naman, yung tatlong yon, yung Father and the Son and the Holy Spirit, is an example of what is a community. Ang nature ng Panginoon is to unite. Ang nature ng Panginoon is to create. The nature of God is creative, cooperative, also unitive. Although yung unity ngayon ay medyo questionable na po kasi sila na po ang unity. Wala na po ang unity? Joke lang. Unitive ang nature ng Panginoon. At the same time, mayroong communion. Walang naghati ng unity. Tandaan po natin yan ang nature ng Panginoon, ang magkaisa, ang pagsamasamahin, ang pag-isa-isahin ang mga nabibiyak, ayusin, gawing iisa ang lahat. Ano naman ang kanyang opposite o ano ang kanyang kabaliktaran? Next slide please. Ayan, ang kanyang opposite. Sino ba yan? Sino po yan? Satanas. Next slide please. Tawag natin dyan, di ba, Diablo. Sabi natin, Diablo. Ang familiar po kayo sa term na Diablo. Ano yung sabihin ng Diablo? Next slide please. Coming from the word dia, which means to divide, to
Kaya anything sa community ninyo nang unite, nagpapamahal sa inyo sa isa't isa, yun ay gawain ng Diyos. Or anything naman na nagdi-divide sa inyo, chismis. Ulay natin chismis, siraan, inggitan, gawa po ng demonyo yun. Ang nature lagi ng Panginoon is to create, and to unite people, no? Ang diablo is to divide and to destroy. Next slide, please. Kilala niyo po ba itong picture na to? Familiar kayo? Pag-usapan po natin ngayon yung mga taong nakadaupang palad ng Panginoon sa lumang tipan. Meron mga consistent dyan eh. Sino po itong nasa picture? Adam and Eve. Kung mapapansin po ninyo ang Diyos, nag-manifest siya sa dalawang tao, sa mag-asawa. Yun yung unang community na kanyang minit, no? Nakipag-covenant siya kay Adam and Eve. Eh kaso, dahil ang tao sa kabila ng lahat-lahat ng binigay na nga ng Diyos ang lahat, gusto ko maging kapantayan Diyos, sabi ng ahas, bumagsak ang tao sa kasalanan. Nasira ang covenant. Pero sumuko ba ang Diyos? Hindi po. Next slide. Kilala niyo po ba kung sino itong matanda na may barko? Noah. Ngayon, after nun, nagkasala ang tao, nag-reach out ulit ang Diyos sa tao sa pamamagitan naman ni Noah at ng kanyang pamilya. Imagine niyo from a couple, Adam and Eve, then eventually nung bumagsak ang covenant, bumagsak ang kanilang relationship, there comes Noah with a family naman. Kasi hindi rin po perfect si Noah dahil nga po sa karupukan ng tao, bumagsak din. Pero sumuko ba ang Diyos? Nag-fail. Next slide please. There comes, sino po kaya ito? Yung may si Abraham, di ba? Eventually, makita niyo po yung flow ng pakikipag-usap ng Diyos sa tao from a couple, Adam and Eve, then Noah from a family, then eventually to Abraham, na pinangakuan niya na bibigyan kita ng lipi ng mga descendants. Although si Abraham at ang kanyang asawa ay matanda na at baog si Sarah, yun ang pangako ng Diyos. So we see again, the Lord speaks and makes His covenant and works through community. Descendants, isang lipi. After ngayon ito, nagkaroon siya ng dalawang anak. Next slide please. Actually, tatlo, nabanggit no? Yung isa anak niya sa isang alipin, si Hagar, si Ishmael, and then later on, si Esau and Jacob, yun ang anak ni Abraham. Si Jacob naman, ang naging problema dito, I'm not sure kung tama ba aking biblical perspective, pero sumunod, si Jacob naman ang sumunod after ni Abraham. Siya ang nagdala ng pangalang Israel. So imagine from lipi na nasa katuparan sa pamamagitan ni Jacob. So lumaki na ang pakikipag-ugnayan ng Panginoon. So from a couple, Adam and Eve, to a family, at lipi na ngayon, nation, the next. Pero hindi rin sila perfect, ano? Kasi may mga failures din dahil bilang tao. Next, please. Then eventually, here comes, sino itong mamang na tumidol ng tableta? Sino? Si Moses. Tinakas niya ang mga tao Israelita papunta naman sa promised land. Isa lang namang covenant yun. Lipi ulit yun. And the next, ang mga Israelita, alam natin na mabasa sa Bible na puro reklamo. Puro reklamo and all sort. Nung sila'y makapaglakbay na after 40 years sa desierto, nakapag-settle na sila sa kanilang promised land, nung una judges lang ang meron sila. Wala silang king. Nanghingi sila ng king. There comes naman sino ito kaya ito? Si Solomon. Sino ang tatay ni si David. And from here, si David, pinangako sa kanya na magkakaroon siya ng isang offspring na ang reign ay forever. Na walang katapusan. Sino kaya yon? Sino po? Yeah. So later, maya-unveil natin. So what can we get from all of this? Next slide please. Ito yung mga araw na mapupulot natin from there. No? Ang kalooban ng Diyos para sa buong sangkatauhan at sanlibutan ay kaligtasan. That's the general thing. Yan ang ng Diyos. To experience the beauty of God in every way. Diba? That's salvation. Kaya patuloy siyang nakikipag-ugnayan at nagpapakilala ng kanyang sarili sa sangkatauhan.
nung unang form ni Adam and Eve, and then eventually came hanggang sa umabot na sa malaking malaki upang maibigay ang hatid niyang kaligtasan. Covenant through community. Kaya inuulit-ulit ko po ang importansya ng community kasi it is there that God works in the community. Ngunit, ang tao daw ay marupok. Dahil sa kasalanan, kaya palaging nababali ang tipanan o pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao. Yan tanong, ang Diyos naman ay palaging tapat at nakikipagtipanan sa tao, ngunit ang tao ay hindi tapat at palaging natatapa. Yun ang common ng constants. Pag sinabi natin constant, ito yung palagi. Ang palagi ang Diyos ay tapat. Ang palagi ng tao ay marupok, unfaithful. Pero ang Diyos hindi napapagod na mag-reach out. Kahit sa panahon natin. Ayan, next slide please. Ito po, pakibasa pong tanong. After mag-fail yung mga yon, nag-fail si David dahil sa kanilang pagiging tao, paano kaya ulit nakipagtimpanan ang Diyos sa atin? Sino kaya ang kanyang manifestation this time? Okay, next slide please. Exactly. Tama po, si Jesus Christ, ano? Next slide please. Kaya naman tayo po ay dumadako ngayon sa komunidad sa bagong tipan at sa kasaysayan ng kaligtasan. So from the Old Testament to the New Testament, sorry po, ito ay medyo biblical. Ito po ay ginagawa ko lang na mabilisan. Pero sa school namin, isang sem talaga ito ganito. Usually isang semester. Isang semester yung Old Testament and yung mga subjects namin sa New Testament, iba-ibang sem din siya. Opo. Ulitin ko ang tanong, bakit ba importante ang komunidad? Pakibasa po yung naka-quote and quote. Yan po ay hindi mababasa sa kung anumang textbook. Yan po ay term na ginamit ko. Inspiration ko po, pagsasaalagan. Ano ibig sabihin ng pagsasaalagan? Making disciples. Kumbaga dumadaan ka sa pagproseso. Di ba? Pagsasaalagan. Kasi ang mga disipulo ni Kristo, dumaan din sa ganung proseso. Na pinagdadaanan din naman natin ngayon, no? Kaya tanong ko ulit, uulitin ko po yung tanong, mahalaga pa po ba ang community? Mahalaga ang community? Kasi even in the Bible, mahalaga po ang community. Bakit po mahalaga ang community? Next slide please. Kasi even si Jesus Christ, nung dumating siya sa mundo, may community pa din siyang nag-welcome sa Kanya. Ang Kanyang Holy Family, nanay at tatay niya, at yung mga pamilya niya. Imagine mo, Panginoon, di na ba niya kailangan ng tao kung tutusin eh? Pero He chose to be in a small community, in a family. Kaya naulit-ulit ko po sa mga nanditong mga pamilya, sama niyo po yung mga anak niyo dito. Eventually, you will know the results of what you are doing. So, Holy Family, yun ang unang community ng Panginoong Jesus, ang kanyang pamilya. Then later on, lipat po. Next slide, please. Yeah. Alam naman natin na si Jesus ay Hudyo. Na-expose siya sa mga Hudyo. May Jewish community siyang kinabilangan din. Di ba? And then eventually, pakibaba po sa susunod na slide, community of disciples naman. Nagtayo siya ng kanyang sariling komunidad. Na kung tutuusin, ako Diyos, kaya ko naman sabihin yan. Kaya ko naman iligtas kayo ng isang salita ko lang. Ligtas na kayo lahat. Pero hindi. Pinadaan niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng community. Next slide, please. Ito po yung mga hakbang sa pagsasaalagad na ginawa ni Jesus. Na I believe ginagawa pa rin natin ngayon sa panahong ito. No? Number 1, please. Calling o pagtawag sa isang individual. Una, mabasa natin sa Bible, hindi naman dumating na yung 12 na sila, na wala man lang, parang pumutok lang sila somewhere, andyan lang, nagsumibol lang. Hindi. Isa-isa pong tinawag ng Panginoon ng mga yan. Si Andres, tinawag, saka si Pedro, o nangingisda, tapos tinawag ng Panginoon, o sumama sila. Ganoon din po yung tax collector, si Levi. Andun pa siya, siguro nangungurakot pa siguro yun, noong mga panahon na yun. Tinawag ng Panginoon. Ganoon din yung kanyang mga disciples. Lahat ng mga kanyang sumunod sa kanya, dumaan sa unang proseso ang pagtawag ng Panginoon.
The Lord always initiates. The Lord always begins. Sabi nga natin, siya ang lagi mong simula. Tinawag niya kahit ano pang klaseng buhay. I believe ganun din tayo lahat. Tinawag tayo, naniniwala ba kayong tinawag kayo ng Panginoon na mapabilang sa komunidad na ito? Alam ko, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng background, iba-iba din tayo ng klase ng buhay na pinanggalingan. Pero hindi yun nag-matter sa Panginoon. Tinawag ka, gusto kita. Sabi niya sa tax collector, kahit tax collector ka, I choose you. Levi, come follow me. Ganon din tayong lahat. Dati man ako man ay ganito, involved ako sa corruption, pero tinawag ako ng Panginoon sa pamamagitan ng isang kaibigan, kaya andito ako. It's always, the calling of God is the foundation. It's the basic. Unang process, calling. Next process, pagtugon ng mga tinawag at pagbuo ng isang komunidad. Ano ba naman nung tawagin ka, tapos hindi mo sinagot, hindi ka nag-respond? Andito po ba kayo kung hindi ka nag-respond? Wala. Ganon din ang mga disciples. Wala sila kung hindi sila tumugon sa tawag ng Panginoon. At yung mga taong iyon, tinawag niya, ginawa ng isang grupo. Binuo niya ng isang komunidad. Iba-ibang background yun, ha? Iba-iba sila ng iba-iba sila ng mga pinaglalaban sa buhay, pero pinagkaisa. Para tayong lahat, iba-iba tayo, pero pinagkaisa ng Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon ay unitive and creative. Nagkikreate siya ng community. Then third, ito na po yung ministry tinatawag natin. Pagtuturo at pagpapakita ni Jesus ng halimbawa sa kanyang mga alagad. Kasi bakit nga ba kailangan si Jesus kasama nila? Tawag nila doon ay guro. Tawag nila is rabbi. Kasi Jesus Christ is showing the example kung paano ba ang gagawin ng mga apostles. Ano ba dapat ang halimbawa ng puso ni Jesus? Si Jesus ay maawain. Si Jesus nag-reach out sa mga kahit hindi Hudyo na nung panahon nila bawal yun. Jesus Christ crosses boundaries. The Lord embraces everyone. Kahit yung mga sabihin natin na hindi worthy o makasalanan, ini-embrace niya. Pinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad closely kung paano ang maging alagad sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. And then fourth, pagsaksi ng mga alagad sa paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Aminin natin sa panahon na to, nung hinuli nung akala ng mga apostol, si Jesus na ang Mesiyas na darating na magliligtas sa kanila sa mga Romano. Sila na yung magpapalaya sa kanila. Pero nung na-disappoint sila, nung nangyari si Jesus ay hinuli, pinatay. So paano na? What now? Yun na ba ang katapusan nung namatay si Jesus? Yun na ba ang katapusan ng community? Hindi po. Kasi si Jesus ay muling nabuhay. At na-witness yun ng community. Kaya tayo andito ngayon dahil po sa witnessing ng mga unang apostol. Na-form ang mga small churches dahil they were inspired and they believe that Jesus has been raised from the dead. Kaya naman, panghuling step, pagsugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Isinugo. Tandaan po natin yung 5 hakbangin na yon dahil pinagdaanan din ho natin yon. At pagdadaanan natin. Ano kaya ang mga aral na makukuha natin dito? Next slide please. Ang bawat isang narito ay may pangsariling karanasan sa pagtawag ni Jesus. Kaya lang nabanggit ko, kanya-kanya tayo ng istorya. Istorya mo, istorya mo, istorya ko. Kanya-kanya. Pero isa ang common. Lahat tayo tinawag. Ang bawat tinawag niya ay may kanyang pinagsama-sama, kagaya ng banal na Son Tatlo, na maging isang komunidad. Para saan? For mission. To create another community of disciples. To be witnesses of Jesus Christ. And then pangatlo, ang komunidad na iyon ay kanyang inuhubog upang maging katulad niya at kawangis niya sa gawi at puso. Dito rin lumalabas ang talento at regalo ng bawat isa. Kaya ang community supposed to be, ilalabas nito ang the best ng bawat isang miyembro. Musician, maganda boses. Mas gumaganda ang boses kasi nananourish ng community. Good speaker to, nananourish ng community. Ito tinatawag to magpare. Ang community yung nag-nourish nun.
Sa komunidad, pinaka-importante, kumikilos at nakikita ang pagkilos ng Panginoon. Yun, kung ang foundation ng komunidad ay ang Panginoon. Diba? Sa komunidad, di maaaring makita ang tawag o misyon ng Diyos. Bakit ko nabanggit yun? Kasi meron namang community na ang goal ay mag-chismis. Ang goal ay maghanap ng bagong balita, mga ng latest, manira. So hindi po yung galing sa Panginoon kasi hindi siya creative Destroys the peace that is always around. Kaya naman, napaka-importante ng community sa Old Testament, New Testament. Ang family is very important. The small community is very important kasi kumikilos po ang Diyos sa atin. At naririnig natin ang tinig ng Panginoon sa komunidad. Ito na po. Next slide. Ito naman ang komunidad sa kasalukuyang panahon at sa patuloy na kwento ng kasaysayan ng kaligtasan. So tapos na ba ang salvation history nung wala na si Jesus Christ? Tuloy-tuloy po hanggang sa panahon natin. Hanggang sa eventually tayo po ay Judgment Day na kunin na ng Panginoon. Kaya paano kaya nag-isip ang Panginoon? Paano kaya masasave yung mga susunod pang generation na hindi na makakaabot sa akin? Kaya yung mga disciples ang kinumission. Then eventually sa awa ng Diyos nakarating sa atin ang mabuting balita. Diba? Napakabuti po ng Diyos. Next slide please. Ito naman ang kwento ko. Later may kwento rin kayo Ito po ay kwento ng pagtawag, pagtugon at patuloy na magsunod. Next slide. Ako po ay hindi po seminarista na pinanganak na seminarista na ho. Hindi ho. Nanggaling po din ako sa isang community. Ito po ang aking unang komunidad na pinanggalingan, ng aking pamilya. Tatlo po kami magkakapatid, 3 lalaki, ako po ang bunso, yung parents ko. Bata pa lang po kami, hindi ko po naiintindihan kasi malapit lang kami sa simbahan. Ang mami ko, choir na po siya doon. At the same time, siya po ay nagsiserve na rin sa friends. Sumasama po kami doon lagi. Hindi naman namin naiintindihan kung ano. Kukulit lang kami pero hindi po nagsawa ang parents namin. Naisama kami sa mga gawain sa simbahan. Kahit sa El Shaddai, sinasama kami. Naalala ko pa po minsan na mayroong nagtatangs. Hindi ko naman alam bata pa. Akala ko napoposes yung nagtatangs. Nagalit po sa akin yung mami ko kasi hindi siya nakapag-concentrate. Kasi, Mama, may nasasapian, Mama. So, yun pala po ay praise and worship tongues pala. Hindi ko naman po alam. Pero hindi po ako nang sisisi kahit napagalitan ako na sumama ako doon. So, ayun po. Sa mga maliliit na community, start sa family ko. And then, maalala ko din, sinasama din kami ng mami ko sa mga social action sa office nila. Pupunta kami ng mga bahay ampunan, pupunta kami sa mga ganito, sa mga service, mga kailangan, sa mga small communities. Doon ko po na-realize at a very young age na meron palang mas unfortunate sa amin, sa buhay namin. Na-expose kami at a very young age dahil kasi ang parents namin ay very active din. I believe kagaya ni Jesus and Joseph. Si Jesus hindi naman magiging ganyan kung si Mama Mary ay reserve lang Si Jesus po ay naging ganyan dahil paratak yan ng magulang niya. Ng mabuting parenting. And then, next slide please. Lumaki po yung aking community. Pinasok po ako ng mami ko sa Catholic school. Sa St. Andrew po. Mga friends ko. So, dumami yung mga friends ko. Pero hindi po nawala sa akin yung pagsaserve sa simbahan kasi na-instill na po yun sa akin at a very young age na kasi may talent din naman ako sa pagkanta. Why not gamitin? Kasi si mami naman nagsaserve din. Gusto ko siyang kasama. Then nalipat ako sa ibang choir. Dito po sa St. Andrew community, nahubog po ako dahil sa school. Tinuro sa amin yung catechism, mga basics po ng faith. So unti-unti nahubog po ako. And then next slide please. Ito naman po ang ICP community. Nag-start po akong mag-Immaculate Conception Parish dyan sa atin sa Gatchalian. Nag-start po akong mag-serve sa parokya, 8 years old. At choir, lumang simbahan pa po, kapilya pa po yun. And tapos na po akong mag-serve kasi pumasok na po ako ng seminary. 23 na ako. So tuloy-tuloy po yung aking service sa simbahan. And unti-unti, doon ko po nare-realize na ang iba ang community na dadala ng isang simbahan nang may pananampalataya sa Diyos. Choir po ako dyan and eventually naging katulong po sa youth. Very active po kami sa church. Kasi nga po, naging supportive po yung aming basic community, ang aming pamilya sa amin. Mas mabuti na nga daw pong nabarkada kami sa simbahan kaysa sa maling barkada kami napunta. Hindi ko makakalimutan yan.
At ito pong kalbo dyan, nakausap ko. Kilala niyo po siguro, no? Love na love ko po yan. Masabi ko pong isa po siya sa mga taong talagang nag-inspire din talaga sa akin. So nakita ko dyan sa kanya kung ano ba yung image ng taong ang service ay totoo at puro, walang hinihinging kapalit. Alam ko, maa-attest nyo to si Father Agay, napakabuti. Talagang kahit wala kang ibabayad sa kanya, pagsisilbihan ka niya. Siya pa mabibigay sa'yo minsan pag walang wala. Doon ko nakita sa kanya ang Jesus Christ na sabi ko nga na, okay, ito palang image ng taong nagsaserve. Walang hinihinging kapalit. Basta serve lang. At yung pong St. Andrew, yung school ko dati po siyang school ng congregation ko ngayon. Yung Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Missionaries yan dati. Hindi pa na sila, nung umalis na sila nung naging stable na. Doon ko po unang nakilala ang mga CICM. And then si Father Aga, no, naalala ko, ang mga formator na sa San Carlos, mga CICM din. Doon po parang nag-start sa akin na parang, okay, so anong meron sa mga CICM? At ang ganda ng product of communities and of people na na-produce nila. Kahit yung Las Piñas dyan sa Bamboo Organ, yung na-produce nilang PEC, CICM din po ang isa sa mga tumulong doon. Doon ko po na-start na ma-feel na okay, there might be a calling somewhere na tinatawag ako ng Panginoon. Sa pamamagitan pa rin po ba, Nino? Ng community pa rin po. From my ICP community, from my family, from my school. Then next po, ito po yung isa sa pinakamalapit ko naman po sa puso. Next po. Prex and BC community. Kasama na po kayo doon natin sa Leco Yabeo. Kayo po lahat ay kasama doon sa aking journey na yan. Kasi dyan po, tinutukan kami ni Father Aga sa formation. Talagang, masabi ko po talagang naghasik talaga siya ng binhi sa aming lahat. Dyan po, lumabas sa mga talents namin. Mayroon kaming speaker, mayroon kaming singer dyan. Kaya ako po yung habit, nakikita ko po kayo kasi alam ko may mga possible pa po mga bagong leaders sa pamamagitan po ng community nito. Diyan ko na mas naging mas malinaw na ang calling ng Panginoon sa akin ay consecration sa Kanya. Sa aking BEC community. Natutunan po namin yung mga Bible, Biblia na yung ganyan, yung praying through the Bible. Then eventually napalapit ako lalo sa Panginoon at sa Diyos. And then next slide. Ayan na po. Noong 2018, ako po ay nag-decide na finally pumasok na po sa seminary. Hindi po siya naging madali. Ang dami po kasi kailangang iwanan. Trabaho. Mga nakarin ko noong time na yun. Friends ko. Family ko. Settled na sila lahat eh. Yung father ko na nagka-cancer, eventually namatay na nasa formation ako. Hindi ko madaling iwanan yun. So kung susumahin po, dun sa 5 stages na pinagdaanan ko, na pagsasalaga, dumaan po ako sa calling sa pamamagitan ng community na lumaban pa ako nung una. Kasi sabi ko, Lord, ayoko, gusto kong maging settled, gusto kong magkaroon ng sarili kong future. Then eventually, ang Diyos pag tinawag talaga talagang mananalo siya eh. And sabi ko, Lord, okay, gusto mo to, ikaw nang bahala sa lahat. And hindi po ako nagsisi na pumasok ako. Then eventually, sinama po ako sa isang munang community. 5 kaming Pilipino nung una. 3 na lang po kaming paalis for mission. Kasi yung, actually 6 kami, yung 3 umalis na. So, next slide please. Doon po sa formation, dumadaan po kami sa pagsasalagad na proseso. Nung una, puro Pinoy po kami. Then later, nakaluan po kami ng international, mga Indonesian. And then, kasama na kami mga African. Sabi ko po, ang hirap po ng pinagsama-sama na kami ng Panginoon sa isang komunidad. Kasi iba-iba ho ng lahi, iba-iba ho kami ng mga paniniwala sa buhay. Pero importante, iisang calling namin ang Diyos. Tumawag sa amin lahat ang Diyos. Hindi po madali, pero dahil po sa pagtugon sa pagtawag, mas lumago din po ako personally. Yan po yung unang picture, nakarating po ako ng Benguet. For 1 month, tumira ako sa baba ng bundok na nakikigo ho yung, galing po kami ng bayan, bumili kami ng mga tinapay para pagkain. Na-slide po ako, yung tinapay, titiin ako nung dumating dun sa bahay kasi hindi ko ako marunong po umakit ng bundok. Ito naman Benguet din po yung meron po kong hat. Para po sa mga roses po yan. Sila po yung mga farmers ng rose. Benguet din po yung nasa pangatlo, isang family din yan. Nakita niyo po, may kultura sila na sinamahan po namin.
So, doon, mas dali lang sa akin ang tawag ng Panginoon na, okay, I'm really called for mission. Bakit? Pamamagitan pa rin po ng community, ulit-ulitin ko yun. Then next slide. Then eventually, ito po yung picture ng aming first profession of vows. Nung kami po ay tinatawag na religious po kasi kami, kumbaga parang hindi lang ordination ang importante. Nag-vow po kami ng chastity, poverty, at saka po ng obedience, na parang yearly muna, pansamantala, ano yun, parang temporary pa lang, habang hindi po kami professed member na perpetual. So nung ako po ay nandyan na, masabi ko po na, Lord, eto na talaga. Sa pamamagitan pa rin po nino, ng community pa rin po. Then next slide. Ayan po, kuha po yan nung graduation ko sa theology. Etong year lang, itong May. Hindi ko na po naisama yung mga ibang pictures, pero nakarating po ako dahil sa pagsunod sa Panginoon. Saan na kami nakarating? Diyos ko. Nakarating po ako sa Mindanao. Hindi po Mindanao Avenue. Mindanao po, sa Mindanao po sa Agusan del Sur. Agusan del Sur. Doon po naranasan ko pong sumakay ng habal-habal. Alam niyo po ba yung habal-habal? Yung tatluhan pong gano'n, yung may balance na ganyan. Dumadaan po kami sa bangin, titikit na lang po. Kasi pag umalis po ang isa, matatanggal po ang balance ng motor, matutumba ho. Doon ko talaga napatunayan ang importansya ng community gumagana, dumalakad sa misyon. Literal ho. Kasi pag umalis po ang isa dyan, isang katulong, isang nagpapabigat dyan, disgrasya ho lahat. Meron pong lumakad po kami sa putikan na hindi po ako marunong lumakad sa putik dahil hindi naman po ako lumaki sa province, dito na ako lumaki. Pero happy ho ako dahil pag nag-reach out po kami dun sa, nakarating po kami dun sa community, ang ngiti ng mga tao, may offer silang butong. Alam niyo po yung butong? Buko. Buko juice. Yan. Simple lang po ang buhay, pero masaya po. And then nakarating din ho naman ako ng Nueva Vizcaya. Doon po ako po naging best friend ko, ang sayote at kamote. Dahil wala ho talagang masyadong malayo ho siya sa city. Wala ho talaga mabibilhan doon. Kung hindi, offer ng tao, doon po ako umasa. Ultimo tubig po halos wala. Umasa po ako sa tubig ulan. Pero doon ko naman napatunayan kung gaano din ka-faithful ang Panginoon. Lord, wala na akong panligo, paulan ka naman. Ulan. May panligo na ako kinabukasan. Lord, wala na akong ulam. Pag-isip ko po sa umaga, may sayote doon sa labas ng lamesa. Lahat po yata ng klase ng luto ng sayote nagawa ko na. Amote. Minsan naman po sabi ko, Lord, nag-crave ko yata ako sa sinigang na baboy, kaso wala pong baboy. Pagkatapos po ng blessing o ng prayer meeting, pinag-abot sa akin po ng baboy, o ito. Sabi ko, Lord, wow, sobrang faithful mo talaga. No? Even dun sa kawalan, ang Panginoon ay lagi nagpo-provide. Yun po ang masasabi ko. Yun ang aking napatunayan sa kanyang, sa mga naging experience ko. At ang pinaka-challenging na napuntahan ko ho, Negros. Doon po ay walang kalsada nung panahon na nandun kami. At doon po ay NPA infested. Pero sukunan po sila sa gobyerno. Doon po ay wala pong kalsada. Kailangan po namin magmotor, hindi kaya ng habal-habal kasi yung kalsada is paganon din. Pupunta kami sa isang baryo na malalaki ang bato ang dadaan. Puro puti. One time po na slide kami, bumaliktad kami sa motor. Pero masaya pa din po ako kasi kasama ko si Lord sa mission. So extremes po, pero masabi ko na this is really a witnessing na maipasok kami sa mga ganitong communities. Kaya from a community na develop ang aking calling, sa community pa rin babalik ang service ng Panginoon. Kasi yun nga ang nature ng Diyos, unitive and creative. He will always be creating people, He will always be creating communities para maramdaman ang kanyang kaligtasan, ang kanyang pagmamahal. Next slide, please. Next slide. Ayan po. Balik po. Yan pong product na yan ng aking graduation sa theology. Hindi po naging madali ang aking journey. At ang journey ko pa patuloy, hindi madali. Lalong mahirap this time. Yan pong product na yan dahil po sa pamilya, community ng aking family, ang aking ICP community, kayo pong Christ worker na nakasama ko po kahit one time lang. I-feel ko talaga ang Holy Spirit dito. Ang ganda, sabi ko nga. Kaya masabi ko talaga na yung pong mga nag-mission,
yung pong mga tinatawag ng Panginoon sa pagpapalit o sa pagdimisyon ay product po ng isang komunidad yan. Ako po ay anak ninyong lahat. Kayo po ay parte ng aming formation. Binabasa ko nga po ang inyong pananaw, vision. Ang ganda po nito eh. Matatag at malagong samahan ng mga mananampalataya na magkaisa at sama-samang magpupuri kay Hesukristo na may pananagutan sa pagbibigay aral tungkol sa salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu upang makilala ng mga tao ang mapagmahal at mapagkaling ng Diyos. Ang ganda ko, nandiyan po yung Trinitarian aspect na tawag natin. From the function of the Word of God, inaan niyan. And then eventually, para makilala ang God the Father ng mga tao at para maging ang Holy Spirit ay kasama po ninyo. So masasabi ko po dyan, ang tanong ko po, sa palagay po ba ninyo, ang Christ worker po ba ay isang community na nagwi-witness sa pagmamahal ng Diyos? Sana po. Huwag po, ito po ang hamon. Huwag po tayong matakot na isama ang ating mga anak sa ganitong mga community. At magpakatatag kahit na ano pong pagsubok ang inarating. At the same time, ang mga magulang, lalo't higit mga magulang, mahalin po ninyo at puso-puso ninyo ng pagmamahal ng mga anak ninyo. Kasi kung ano ang magiging sila, yun po yung produkto ng pagpapalaki ninyo. Palakingin nyo sila na may pagmamahal sa Diyos. At makikita ninyo, hindi nyo lang sila kailangan na kayo sa simbahan, silang lalaki. Ito po ang ating pagdingilay sa umagang ito. Next slide please. Sa pamamagitan ng komunidad, nakilala at nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. ICP, family, at iba pa. Christ worker, nakilala ko po ang iba-ibang mukha ng Diyos. Lalo po ang Diyos ng awa at pagmamahal sa pamamagitan po ng komunidad. Lalo tigit ang Diyos na tumatawag sa misyon. Sa pamamagitan ng komunidad, narinig ko ang tawag ng Diyos at nakatugon din ako sa kanyang panawagan. Hindi madali ang pagsunod sa kanya pero palagi ko siyang kasama. Mula sa komunidad, ako ay tinawag at sa komunidad, doon din ako babalik upang maipahayag ko ang kanyang pagmamahal. Next slide please. Ano naman kaya ang kwento ng pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Christ Worker Community? After 5 years, after 10 years, makakapag-produce pa tayo ng pari? Makakapag-produce pa tayo ng good speakers? Makakapag-produce pa tayo ng mga bagong leaders? Kasi pag hindi po tayo makapag-produce ng bagong leaders, I don't think that we are good leaders. Ito po ang hamon ng Panginoon. Tayong lahat ay tinawag upang maging isa rito. Tayo po yung magmahalan at nawa malakan sa atin yung pagmamahal ng Diyos upang sa gayon, ma-reflect ang pagmamahal ni Kristo. At eventually, tayo ay maging malinaw sa atin kung ano ang vocations natin. At nangangampanya po ako lalo sa mga kabataan, sa mga kababaihan na single pa po. Malay mo, ito na ang sign na hinihingi mo para pumasok at magmadre. Pwede din naman magpamilya. Kasama din yan, vocation din yun. Pero you would know specifically in your heart what is your calling because of this community. So, mamagitan din ito, yung mga kabataan na kalalakihan, baka natatakot lang, subukan, pumasok at lagi natin nasama pa. Ito nga po ang pinaka-final note ko, no? Minsan po, nagsabi na sila sa akin, ano ba ang kahahinatnan ko sa Africa pag nandun na ako? Yung mga nanggaling na po doon ng missionary. Doon po kasi, may malaria doon. Tapos hindi naman kagaya ng Pilipinas na talagang maunlad na maunlad. Medyo mas advanced tayo. Pero hindi ko masasabing mahirap kung nahirap. Ang masasabi nila doon, mahirap, parang ang hirap doon ng buhay. Ako po, syempre, natakot. Totoo yun, natakot po ako. Kasi yung ganda ng mga pinuntahan ng kasama, pupuntahan ng kasama ko, Belgium, Japan, Indonesia. Tapos po kami dalawang kasama ko kami ron, okay, Africa, fine, sige. Sabi mo sabi ko. Eh naman po, nung isang one time na nanalangin po ako, sabi ko, natatakot ako naman. Ito lang ang response. Hindi ko may papangako sa iyo na laging masaya ang buhay. Laging madali. Pero may papangako ko sa iyo, ano man ang pagdaanan mo, lagi mo akong kasama. Last po, last slide. Last slide please. Ito po ang aking panalangin. Nawa ang bawat isa sa atin, naging kagaya ng ating inang si Maria.
na sasabihin sa Panginoon, sa pamamagitan pa din ng community, syempre, marinig ang mensahe ng Panginoon. Ako ang alipin ng Panginoon. Pakibasa po yung nakabold. Muli po, maraming salamat.